So, naghahanap ka ng bahay sa isang subdivision pero hindi mo alam kung anong pipiliin mo. RFO ba o non-RFO? Ngayong araw pag-uusapan natin ang pros, advantages, or disadvantages ng RFO and non-RFO unit. Hi! I'm Mag from Greatland Realty, a real estate salesperson with a heart that will help you decide and think critically for buying a property. Kaya, simulan na natin. Dahil na gusto mag-invest na guys. At ngayong araw pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang dapat mong kunin pagdating sa RFO o non-RFO na bahay. Isa-isahin muna natin ang pros and cons ng RFO and non-RFO. Ano po ba talaga yung RFO unit? Bakit po laging tinatanong sa amin ng agent na kausap namin, RFO po ba or non-RFO? RFO from the word itself, ready for occupancy na bahay. Unang-una sa listahan, advantage of RFO. Number one advantage is makikita mo at mahahawakan mo yung bahay na gusto mong mabili. Pagkapunta mo pa lang sa unit, makikita mo agad kung ano yung itsura ng bahay, kung ano yung ilalagay mong appliances, kung may gusto kang baguhin sa bahay. Makikita mo na agad at magkakaroon ka ng feeling of assurance sa investment mo. Number 2, pros or advantage ng RFO unit, mas maikli ang oras ng paghihintay bago ka makalipat sa mismong bahay mo. Mostly nasa 2 to 3 months lang kapag RFO unit na ang binili mong bahay. Sir, 2 to 3 months. Akala ko po ba makakalipat na agad? Kasi from the word itself, ready for occupancy. Kapag sinabi po nating ready for occupancy at ipapasok pa rin natin siya sa loan or utang, meron tayong pag-ibig, meron tayong bank, meron tayong in-house financing. Ngayon, meron po mga subdivision na merong pag-ibig only, bank only, in-house only. Mostly kapag sa bank po is 2 to 3 months talaga. Pero kapag pag-ibig po, meron tayong 3 to 6 months. Bakit po mas matagal sa pag-ibig? Isipin nyo na lang po na isa siyang public organization na maraming inaasikasong papel. Kaya you should expect na mas mahaba ang paghihintay mo bago ma-turn over yung bahay. So ibig sabihin mas maikli po kapag bank ang pinili nyo at RFO unit ang kukunin nyo. Good news po, pero meron din tayong mga cons sa RFO unit or disadvantages na tinatawag. Ano po yun, Sir Mags? Meron po tayong complete requirements na kailangan ibigay. Yes po, tama po ang narinig nyo. Mostly sa ating mga subdivision sa Pilipinas, kailangan po nila ng full requirements. Ano po yung mga full requirements na yun, Sir Mags? Kadalasan po, yan ay consisting of 2 valid ID. Kung nag-reserve ka tapos nasa ibang bansa ka, madadagdagan pa yan ng SPA form. Pipirmahan mo yon, i-email sa'yo. Proof of billing, proof of income. If married, kailangan mo ng marriage contract. If single naman, kailangan mo pa ng Senomar. Yung SPA mo, kailangan mo pa yun ipakonsularize dyan sa abroad kung ikaw ay taga-ibang bansa. Kaya natin siya sinali sa cons. Pangalawang cons sa ating RFO unit, fast selling houses. So nasabi ko na, fast selling ang mga RFO units. So meron na namang kaakibat na cons o disadvantage ang pagbili ng RFO. Ano po yun? Ready your savings mga madam and sir. Bakit po? Kasi po kapag RFO unit, mostly sa mga subdivision natin dito sa Pilipinas is kailangan ng spot down payment. Hindi ko po sinasabing lahat ng subdivision pero mostly sa mga subdivision natin, lalo na sa mga economic subdivision, kailangan po ng spot down payment. Another disadvantage of RFO unit, first come first serve rule. Paano nyo po nasabi, Sir Mags, na first come first serve is another cons? Hindi po ba dapat nasa pros siya? Hindi po. Dahil marami po kaming clients na nababatas sa first come first serve na yan. Paano po? Let's say in an instance na 2 buyer ang nagkasabay sa isang office at iisa na lang ang bahay na available. Yung isa, matagal nang nakapila kanina pang umaga pero wala siyang dalang full requirements. Yung pangalawa kadarating lang pero may full requirements siya. So, ang nangyari, pinayagan ngayon yung pangalawang nauna kahit first come first serve. Dahil meron tayong rule na complete requirements. Again, magkakaibang subdivision, magkakaibang developer, magkakaibang rules tayo. So malinaw na po tayo sa RFO unit. Tumako naman po tayo sa non-RFO unit.
non-RFO. Number 1 advantage ng non-RFO, hindi nyo po kailangan mag-spot down payment. No spot down payment kapag non-RFO. Bakit? Kasi hindi pa po nakatayo yung bahay nyo. Pangalawang pros, hindi nyo po kailangan magbigay ng complete requirements para makapag-reserve o para makakuha ng non-RFO unit. Number 3 pros or advantage ng non-RFO unit is makakapasok ka sa mas mababang halaga dahil mauuna ka sa mga future buyers at yung mga future buyers naman na yon ay maaabutan yung price increase na tinatawag. Dahil ang mga developer po natin is nag-i-increase once a year. Tumataas po ang mga value ng lupa. Another advantage po kapag non-RFO unit, meron tayong mga subdivision na pwede kang magpa-customize ng bahay mo. For example, Demeter Land, meron silang option for customization of your house. Another advantage, mas mahaba ang time ng pag-iipon mo ng pera para kapag lipat mo ng bahay is may pangbili ka ng appliances or may papa-customize ka sa bahay mo. Kaya kailanganin mo ng malaking pera kaya nasa pros list pa rin siya. Advantage pa rin ang matagal na waiting time kapag non-RFO. Sir Mags, gaano po katagal kapag non-RFO ang kukunin namin? Gusto na rin po namin lumipat ng bahay. Mostly po nasa 10 to 18 months po ang ating mga non-RFO units. Again, depende po sa developer. Kaya importante po sa ating mga buyer ay maitanong natin ng maayos sa ating agents na kausap. I-clarify po natin yung mga mahalagang bagay na dapat po nating malaman sa bibilhin nating bahay. So dumako naman tayo sa disadvantages ng non-RFO. Of course, unang-una po sa listahan natin is long period waiting time. Matagal po ang paghihintay natin. Yes, since pinili mo ang non-RFO, hindi pa nakatayo ang bahay, in-expect mo na for sure na matagal ang waiting time bago ka makalipat. In return, mas mura yung bahay na makukuha mo at hindi mo kailangan ng spot down payment. Number 2 cons, hindi pa nakatayo yung bahay. Yes, you know it in the first place. Hindi pa nakatayo yung bahay, hindi mo pa may imagine kung ano yung mga appliances na ilalagay mo, kung ano yung design na ilalagay mo. You do not have assurance kung ano yung itsura ng bahay in reality. Hindi siya katulad ng RFO na makikita mo siya in person. Sir Mags, parang nakakatakutan po palang kumuha ng non-RFO unit kasi hindi pa nakatayo yung bahay. Mga ma'am and sir, meron po tayong mga model houses sa isang subdivision para makita nyo po yung actual finish or actual turnover ng bahay nyo po. It is either bare finish, complete finish, fully furnished, semi-furnished, and that topic is for another video. So ngayon nalaman mo na ang pagkakaiba ng RFO unit sa non-RFO unit. Nakatulong po ba ang video na ito? Say yes! Nakatulong po ba ang video na ito? Or nakadagdag po ba sa inyong kaalaman ang video na ito? Once again, I am Mags from Great Land Realty. If you like this kind of content, follow for more.